Sound check, sound check. So what is up guys? Good evening. Today is June 13, 2025, 9:30 and panonoodin na po natin ng Bini Chapter 3, no? So, yeah. Malulungkot na ako kasi ito na yung pinakahuli, di ba? So, tas yung title pa is grabe, parang super ominous, no? Hanggang dulo. So, ayun. Kumbaga, kahit anong mangyari, sama-sama sila hanggang dulo. Kaya kahit gumawa ng documentary, sigurado tayong magiging magkakasama pa rin sila. So, ito na. Panoodin na natin. Beanie Chapter 3, Joanna Take 1. Beanie Chapter 3, Aya Take 1. Sound check, sound check. Beanie Chapter 3, Gwen Take 1. Beanie Chapter 3, Beanie Stacy Take 1. Scene 1, Take one. Oh my God. okay. Beanie Mika Chapter 3, Take 1. Action. Beanie Chapter 3, Colette Take 1. Sound check, sound check. Beanie Chapter 3, Maloy Take 1. Sound check, sound check. Beanie Chapter 3 _ Sheena Take 1. Underscore Sheena. Tapos na, 3 days, in first, tapos yung regional. Are you ready for Canada and the US? Yes, of course! Ready na po kami. Though, syempre, mas magiging mahirap siya. Sound check. Ay, nag-ano sila, tawag dyan, fish eye. Hindi. Toy effect. US. Bakit US sila nagsimula ba sa ni Dubai? Hello. Pangalawang beses pa lang naman namin sa US noon, pero happy. Kasi kahit dun sa pagkalapag pa lang namin, may mga nakakakilala na agad na hindi talaga namin in-expect. Ready? 1, 2, 3. Kailan ba to? After ng regionals po namin, nag-prepare na po kami for our LA tour. By batch po yung lumipad. Kami yung nauna kasi, bakit nga ba? Ay, ano nga to? Ito yung first time nila sa US. Kasi ito yung buhok niya, di orange. May Ano ba? batch 1, yung Thunderline, tapos yung Tapos long hair pa si Sheena, oo kaming nga. tatlo, ako, si Mika, Ate Jo, yung last batch. So ito yung first time nila sa Nauna US. kami kasi, bakit ba nauna kami? Bakit nga ba kami naiwalay nun? Nag-change flight kayo. May bagyo, tama. Oh, Baguio. BGY, oh. Kamusta biyahe niyo? Okay lang. First time namin mag-business class. Ang taray. Feel namin. Yun yung first time namin first class as a group. Like, dahil sa work. Ano, red hair pa si Food, lahat ng food kinain ko. You want dessert? Or ano, ganito, ganyan. Parang pangarap lang to, napapanood ko to sa Blackpink dati na naka-business class sila. Tapos ngayon, Beanie na, wow, who are we? Oh, shucks. Nag-iiba na talaga siya. Doon namin nabawi lahat ng tulog namin na hindi namin nagawa nung nasa Pinas kami. And ngayon, punta na kami sa Airbnb namin. Kaya lang nasa airport na. Hindi ko alam ano nangyari kay Joanna. Akala namin Nahilo na naman. Talaga na. Pa-check-in na kami, okay na. Biglang na ano si Ate Jo, nahilo siya. Sabi ko kay she parang nabati ako. Ano Kasi yung parang nabati? biglang may nag-iba sa pakiramdam ko po. Tapos, umupo na ako. Nakahawak ako sa maleta ko. Parang di ko na to kaya. Ano, wala man lang date? Anong araw ba to? Wala, parang nag-chat naman sila, nag-update sila sa I GC. think this was Bigla, nag-isa 2023. Super okay pa ni John, naglolokohan pa sila ni Sheena. Tapos biglang, pagtalikod ko, naganon siya, buti may katabi siya, may nakasalo sa kanya. Talagang may nangyari talaga sa kanya. So, syempre nag-alala kami and wala kami doon. Yung sasaluban event is for pwedeng Coach Ana. pinag Hindi ko si Maloy. kaya naman.
Hanggang sa dinala na po ako sa ospital. Tapos doon nga nila sinabi na Talaga wala ba? ako ma-confine. Nasa emergency room ako, umiiyak ako. Sabi ko, Miss MQ, kaya ko pong lumipad. Doon namin nalaman yung balita na, uy, si Joanna, hindi siya makasama. Unsure din na makakahabol. Kaya nangyari to? Nung nangyari sa akin, sabi ko, Lord, bakit nandito ako? Anong araw nangyari yan? Ba't parang di ko maalala? Sobrang tagal na ata. Yung bahay ni ano yun ah. Nung bida sa GTA. GTA 5. Ang laki ng bahay nila. We can survive this. Darating yung point na masasaturate mo yung local market eh. Talagang drumurok eh, napunta sa tuktok. And syempre, what would you do with that clout na nakuha mo, with that success na nakuha mo? And ang growth na pwedeng puntahan is to go international. Ay, sorry, isa pa. Natakpan ko. 1, 2, 3. Topic. Ano ba nangyari? Ito bakit yung mga buhok nila luma pa? Ayun, luma pa yung buhok ni Malo, hindi pa orange. Parang di ako nagtipid. Bukas ng pera pa. Ang saya lang kasi parang yun, na-experience ulit namin yung sisterhood. Hindi na kasi kami magkakasama po ngayon. So parang first time ulit mangyari na magkakasama kami sa grocery, matuwa. Parang hindi magkakasama. Yan ba nangyari to? USA. I mean, love ko yung Pinas. Pero kasi that time, kaka-anxiety ko po. So parang, I was really looking forward to just step out from here. Yung tipong makakalakad kami, kahit saan. Yung parang makaka-jogging ulit ako. May video ako nun isa niya. Girls! Sino nakaiwan itong ano? Nakaiwan ng charger daw. Yung charger na Ate Aya! Hindi yun sa akin! Hindi ba yun sa'yo? Kanino kaya to? Kanino kaya to? Kanino kaya to? Kaya ni Coach Mickey na ang dami niyang ansad. Kasi we love Coach Mickey, miss namin siya, hindi siya nagpapakita. 2024 was obviously a roller coaster. Coach When Machu. you started with the Ay. girls, you tried to prepare Wala. them to a lot of things. Magbaliktad You ka. tried to prepare them like what might happen. But suddenly, it happened so Okay. fast. So this was shot around early 2024? Ayan sila, So donation. many voices were there. So much attention was there. Who do you trust? What will you listen to? How to handle pressure? Iba na siya kasi doon ako talaga natakot eh. Hindi nga sanay na wala si Jo. So parang, it's not the same without her. Pero nandun na kami, so we have to continue it and habol na lang si Joanna. Siyempre, para akong dumaan sa heartbreak na lalak. Tapos hindi namin alam kung aabot yung dalawa pa, si Sheena and si Mika. I think we're the first Filipino act to appear in KCON. So through that, through the marketing efforts of Star Events, Star Music, Star Magic. nakapasok tayo sa KCON. Star Magic, Star Music. Sayang kasi kami nga yung first ever na nagpo-perform sa KCON. Super laki niyang event and sobrang laking opportunity nun for us. Kasi pag wala si Ate Jo, sobrang lost namin. Ah, oo nga. This was early 2024. Dito room mo, Sheena. Hindi kami sanay. It's weird not having your leader around. Natulog kayo. Opo, kakagising lang. Yun ang problema natin, bakit kayo makatulog? Siyempre nataranta ako kasi hindi dahil hindi siya makapag-perform. Mas concerned ako dun sa kalagayan niya kasi ang sabi Ah, UTI. all the girls will have to make an adjustment kasi from an 8-girl performance, magiging 7 lang yun. Hindi ganun kadali.
Talaga, anong challenge kapag kulang kayo ng isa? Oo nga. Mababawasan kayo ng singer, tas yung blockings nyo, no? Gitin natin si Joanna. Parang kaming bungi. Parang kung sa upuan, hindi Walang kami paa. makakatayo ng ayos. So, nung time na wala siya, nahirapan kami sino yung tatay yung ganito, sino yung gagawa ng ganyan. Ilang order ng ganito. Sino yung magdodrawing na smiley face? Ate guys. Wait lang. Apat na para sila rin. Ayan na lang, G. Ano nangyari? Ay, stop. Ay, tama, stop. Diyos ko, si Joanna pa naman talaga ang dinadala talaga yung Bini. Siya yung nagsasalita for Bini. Di matutuloy si Joanna. So, nag-reblock po kami. Oo nga, no? Blocking issues. Sa likod, di na yan kita eh. Di na yan pansin. Uy, bakit nagtatagalog yan? Out of character. 360 pala to. Yung baba ako, coach na yung tig-dalawa. Tapos side ko si Jo. Sino kakanta? Siya kakanta nun. Hindi ko adjust na lang to, yung blockings dito. Forward na. Itong block na to. Dito na lang sa ako, down siya. Kailangan mo maintindihan that wherever we go or whatever we're doing, we're still very far. So we have to work hard to go up the ladder. Okay na, yun lang. Okay, try natin from top na tayo, music. Yes. Okay lang pala wala si Ate Jo eh. No need Diyos ko. But at the end of the day, because they were 8 and all housed together, you act as a family. So if someone goes through something, you just have to learn how to deal with it. It's a good starting point kasi hindi lang siya Kaya di ako aware kung kailan nangyari to kasi di pa ako fan ng Bini ng panahon na yan. mixed audience na may appreciation ng Asian music to be on that stage and to be performing alongside yung mga ibang grupo. Sobrang syempleng boost yan for us. K-Con. Super Junior. Paano ako ng Super Junior dati? Baliw na baliw ako sa kanila. Pati Girls' Generation. Sa Team Bini actually, wala kang isang title lang. Pag coach ka, kailangan mo magtahi. Pero marunong kang masahe. Lahat, hindi ka. Talaga? Walang hindi talented sa Team Bini. Nakaka-pressure siya pag pinapakinggan na ini-introduce yung OPM or talent sa Philippines sa global scene. Pero ginagawa lang namin kung anong ginagawa namin before. Parang hindi kami nagbabago po eh. Lord, thank you Lord. Para po sa araw na to na binigay niyo po sa amin, Lord. Thank you Lord for bringing us here safe po sa LA, Lord. Kung dito nga po sa Pinas, parang sobrang tagal na naging process namin, di ba? Pero etong global domination, hanggang ngayon, hinahanap pa rin po. We're working on it. Coach Match. Oh my God. Coach Machu. We're actually very nervous because yung mga nandun is puro K-pop. Parang kami lang yata yung P-pop. And worried kami kasi what if the people don't know us? What if they don't like us? Sus, nung nakilala ko si Jose Miguel sa Asia, di ko rin siya kilala eh. Will not light up their Pero grabe yung kanta niya, ang galing. hindi mag-cheer. 30 minutes siya nag-perform, nakatingin lang ako sa kanyang ganyan. Hindi gumagalaw yung katawan ko. Para niya akong hinipnotize. So the lesson is, gumawa ka lang ng magandang kanta. Hi, Rico. I'm Sheena. Kahit di ka kilala ng tao, makikilala ka talaga nila. Teka nga. K-Con LA. Kailan ba nangyari to exactly? Mag-investigate tayo. Hi, I'm Sheena. And we are... Kailan ba nirelease ang Pantropiko? Never in my whole When life K-Con LA makakapag-perform. Parang suntok sa buwan siya noon. Kasi ang pangarap lang namin noon, July. kami, di ba? When Pantro... Ay. May cherry on top na pala ng July 2024.
K-pop yung pinunta. Talaga ba? Doon din sila for Beanie. Syempre, nag-cheer din sila. Cherry Sila- on top release. Tip. What? Kasi ano kami, pre-show po kami, di kami part ng mismo show. Pero grabe, ang lakas ng cheer. Tapos nalaman namin na marami palang Pinoy. Marami Pinoy na pumunta. Wala alam. Grabe, dream come true talaga as a K-pop fan. Sobra akong tuwan-tuwa talaga sa K-Con kasi nandun yung mga K-pop groups na napapanood ko sa TikTok. Mga ina-idol ko talaga before pa. Hala, dati nasa video lang nakikita ko sila or narinig ko na ang songs. Tapos parang Nakita mo na sila. Nag-meet kami, so it's very On the same surreal. stage. Nakakasalubong mo sa backstage. Dito na talaga kami. Siyempre po kailangan maging professional. So, grabe yung kilig ko na sa loob ng... Kami lang talaga ni Ate Colette. Pero parang last minute na sinabi sa amin, girls, pumayag doon na 3 member from Beanie. Tapos ako, nag-raise siya agad ng hand. Ako! Guys, ako na to. Isang beses lang mangyayari to. Once lang mag-knock yung opportunity. And ayun talaga. Ano yun? green Ano yung light na opportunity? talaga siya and hindi pwedeng hindi ako makasama dito kasi pinapanood ko talaga sila. Okay. Oh, love. You look so good! Kita na ng mga foreigners. Sabi ko, wow, so bet talaga nila yung songs namin. It's amazing. Ano yun? Dapat grabe ka outfit. Saan? Isang girl. With the help of our fans and management, nakikilala na talaga paunti-unti. After to And nung yung NFT. experience talaga Okay. Sa K-Con, masasabi ko, isa sa talaga sa highlights ng buhay ng Beanie this 2024. 감사합니다. After po nung K-Con, kasi hinahanap po namin yung service namin, hindi daw siya pwede pumasok dun sa area. So, ang ginawa namin, naglakad po kami sobrang layo. Tomas mo Talaga? to EDSA, to Cubao, parang ganun po yung nilakad namin. Si banding natin. Okay. Tinutulungan natin yung driver. Mga 8 kilometers. Naka-heels pa sila. Tayo ang service ng driver. Hindi siya ang service natin. Very humbling feeling na yung parang it's like you're going back to day one. Anong day one? Lalakas Okay. sa'yo. Pero it's great kasi in a way it gives you a fresh start. Nakita po natin yung Evacuees. Crypto Arena. Dito po ang mga evacuees ng Crypto Arena. Where is the service? Yes, I'm galing pa kaming Canada. It's your lucky day. Pwede mo ba pa-picture? Nako. Swerte. Tag-isa-isa sila. Hopefully, kasi sold out ang tickets na eh. Ay, Ganun kayo ka pa. picture po tayo. Hindi kami sanay kasi parang syempre, ibang country yun. Ina-expect talaga namin na hindi kami makikilala. Pero masaya kami na kahit papano meron yung, kahit isang tao lang po na makakakilala sa amin. Sobrang happy na po ng mga puso namin. Bakit? Uli, ay dali, Aribik. Hantod concert ba? Kasi nag-skip. Ay, skip. Ay. Okay, Bill. Lahat ng mga first times namin na nangyayari sa buhay, dapat kompleto po talaga kami. Pero, syempre may mga bagay na hindi naman maiiwasan talaga. Nagiging inside joke na lang namin, ay, wala si Joanna dito. Pero sad po na wala siya talaga. Talaga di siya umiinom ng tubig. Diyos ko naman. Mortal sin. Bye-bye. Bye-bye. Wait. Nakapaltos na. Going to Ano yun? Ba't may pula-pula sa ano niya? different strategy. We can't go there and pretend to know the market. Tayo lang. Akala ko casual lang. Akala ko naka-live lang siya. Guys, ilabas niyo yung pagkakanal niyo. Pagkakanal? Pero in English. Kasi yun din yung word ng ibang girls. Kasi ano daw, hindi sila sanay mag-English. Oh my gosh!
feeling ko naman nag-improve kaming girls sa mga English spokening dollars. Buti na lang. Spokening dollars. Kami, si Ate Aya and si Mix. Ready, guys? Ready? Anytime. Like when humor in Tagalog is like, you say it in Tagalog, sobrang nakakatawa. But pag tinanslate mo sa friend mong American or something, hindi sila matatawa. I think kaya ganun kasi yung context ng culture, no? Iba yung nakakatawa sa ibang lengguwahe, parang ganun. Sa buong Hard to interview explain. na yun, English lang talaga yung sinasalita namin. Tawang-tawa ako sa sarili namin. Kaya pala namin mag-joke kahit English. Sample nga, sample. Panoorin niyo. My question is, if you were to switch with someone, one of the members, who would it be? Why? Sobrang fluent ko na kasi sa English. Oh my God. So, smooth lang. Smooth lang yung convo namin. So, wala na yung kaba, noong umpisa lang. Yun na to. Naku po, yung mga content shoots. Na zero battery po. Kung si Gwen na Lobat, ako next nun. Grabe yung pinagdaanan. Buong araw po kaming Oh, love. What is it? And after he says it, everyone agrees, like, oh my god, yeah, great idea. Talaga, wala si Joanna niya, no? 1, 2. Wait lang, magkukwit na ako sa story niya. Tulog din tayo. parang hindi ko kasi nakita yung sarili ko agad na mapupunta ako sa ganitong industry and ganitong track. So ako parang unti-unti din ako nag-a-adjust sa mga nangyayari. Oh, grabe Enjoy siguro ko na siya, introvert. Pero nakita ko nga sa iba na parang, ano na naman to? Ganun. Ano na naman to? Iba-iba kami ng yung level of energy. Mahirap talaga for us na pekehin yung ano mo na talaga masaya ka, gano'n. Hindi mo talaga maitatago kung pagod ka, yung mukha mo talagang mapapagod Oo. na. Pero, syempre, nasa industriya tayo, so kailangan mo talagang i-push yung sarili mo. And ang nakakapagpasaya lang talaga sa amin ay mga pagkain. So, Talaga, pagkain. Hindi ako makapaniwala sa schedule. Sa isang araw, parang may mga 3 schedule o 4 na schedule na hindi ko ma-imagine kaya pala siyang mangyari sa isang araw. Parang ang tagal namin sa LA sa sobrang Dami ng naming ginawa. Parang experience ko din yan. Sobrang tagal ng araw dahil sobrang dami nagawa sa araw na yun. Kahit dire-diretso, wala, happy na kaming girls. Siyempre gusto rin namin na maganda yung kakalabasan ng mga videos kasi siyempre iba't ibang audience yun yung marireach namin. I think we also needed that Grabe, di time, pala kasama si that, Joanna dyan, no? break. Kahit we were there for work, but parang work and play siya for me. Yeah. Huwag ka nang gumalaw! Low-bat na to! Kahit sobrang lobat namin Ang after saklap. nung ginawa Ay, si namin, Joanna. nakikita naman namin yung importance nung Grabe, wala pala si Joanna dyan, no? na yun yung isa sa mga Parang core memory ng Bini yan, ah. yung Hindi siya baby kasama, national sayang. scene. Kung pwede lang ako si Joanna, ako pupunta dyan. Para kang Bay Zero ulit. A minute. Pagdating mo sa Amerika, there are millions and millions of artists who want to penetrate Hollywood. Ang talagang measurement of success for an international career is being able to penetrate the US.
Actually, yung ginagawa ng BINI ngayon sobrang important for the Filipino music industry. Kapag nakasampa yung BINI sa global stage and mas maraming nakakilala, mas nakilala sila ng malaking audiences globally, madadala tayo eh. Magiging Oo. curious kasi yung mga tao. Si Jose Miguel. Usually, Ganda nung album niya. Grupo na to. I'm sure meron pang ibang artist from the Philippines na kasing husay, kasing galing, then na mali-discover nila. Ay, na si Joanna. Kompleto na sila. Ano na naman nangyayari kay Joanna? Isa Jo. Okay lang. Ayoko lang magsabi na okay lang. Pero, okay naman. Wow, she's back. Uy, si Gwen. Hindi pa sumasagot. Hello, what's your name? Hello, I'm Joanna. Walang may pakasayot eh. Jo, parang humabala yung baba. Sorry. Yun agad yung ba ano? Parang 5 days lang naman ako nawala, pero parang ang dami kong na-miss. Oo, ang dami talaga. Kasi paglipad ko doon, parang grabe, nag-glow yung girls. Parang lokal na sila sa US, yung gano'n. Hindi ka na namin close. Iba, yung humor namin pang American. Diyos ka. Miss Bombay. How dare you? Alam mo ba, naging accent? Narinig ko ang accent mo sa blonde. Blonde. It's Blondie. Bini! 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 Sobrang nakakataba sa puso kasi most of the second gen Filipinos, hindi sila pinanganak sa Pinas. Pero, you know much of our songs. I'm Bini Louise, so my question, I came all the way from Seattle. May mga blooms talaga na pumunta, like, from different states. So, naa-amaze po kami na, my gosh, may ganito pala talagang mga blooms na nakikilala talaga ang BINI. Thank you po. Bye-bye. Ang saya lang sa puso na kahit papaano nakikilala kami individually din. Na, hi, BINI, Joanna! May mga tumatawag ng pangalan namin. Yun. Ready? 3, 2, 1! Saan naman to? Diyos ko. Asap. Tara! House tour. House tour. Kasi yung last ASAP Las Vegas ata, sanang kit-kit lang kami dun. Siyempre grateful kami sa ASAP na kasama kami doon kasi di pa naman kami super, alam mo yung ingay nun. Kaya nagulat kami this ASAP California. Sabi, may spotlight na kami. Kasi Julina Magdangal. It was very different kasi Naalala ko yung pangalan niya. Like, konti lang yung sigaw, like, hindi pa masyadong kilala. Kinakabahan kami kasi baka mamaya blooms lang po sa Pilipinas pala yung meron kami. Ang goal po namin, talagang bibigyan namin ng joy lahat ng mga Filipino doon na manonood, films na manonood doon. Binigay lang po namin yung best namin kung ano po yung mga pinapractice namin lagi. Bakit may mga tao ba? Wala naman. Diretso na po sa elevator. Apo. Hindi ka pa kumain? So this is around 1 hour and 20 minutes. Yung schedule namin doon, puno talaga siya buong araw. Like, talaga minamaximize namin yung everyday na nandun kami. Hindi lang po kasi yun yung ganap namin nun. Marami pa kaming mga contents nga ulit, mga interviews, mga TikTok, ganyan. Medyo pagod na din talaga po kami. As in, parang down na yung energy namin. So, expected namin, pagpunta po namin ng hotel, talagang diretso pahinga na, ganon. Sony XM5, XM4.
Day 8. Bakit kayo nakatingin? Ha? Kayo nakatingin? There are times that you feel helpless eh. Kasi we do not also know how to deal with everything. Kasi hindi na sila yung mga nene, yung mga bata na nakita namin na parang iyak na lang out of any reasons, out of anything. No. I think right now what I appreciate is they slowly find their voice as artists. Upbeat music. They're a phenomenal new generation Filipino girl group. They've made noise all over. Naramdaman mo, they're bound by love kasi it's a genuine sisterhood, it's genuine camaraderie that really speaks to the audience. We're all here back in California to celebrate. When we brought ASAP, the US, talagang the blooms are there. So yung pinagdaan nila 2024, parang sabi ko, it's a growth that I feel like it was very challenging. Nakakatakot siya. But it was part of the process of who they are now. Hindi sila titigil lang, hindi nila na-achieve yung kanilang global aspirations. And I call it good noise. That good noise spreads around like wildfire. Oh my God. Uy, Bloomvilla Gen 1. It's your birthday on our own. Para kaming nagkaroon ng mini concert kasi nagkaka-skills kami and before usually So this was after NFT, no? Doon tayo sa ASAP. Sobrang daming blooms na yung nandun and talagang pina-feel nila na they love us and that merong blooms sa California. The blooms around the world have been the ambassadors of beauty, and that attracts the attention of the international audience. Very proud and very grateful. It's not an overnight success. It's Oh, not naman. just talent, Diyos ko. of course, excellent talent, but it's their story. Surprise, Billy! Ano yung surprise? Award is to Philippine Association of the Record Industry Certified Gold Album Award for the albums Dude, ala-araw. Parang ano talaga, binabida talaga nung time na yon. Tapos nakita lang namin si Derek Lawrence sa gilid na parang medyo naluluha siya. Oh, may nag-ano kasi. May naghahati ng sibuyas. Sibuyas ba o bawang? Hindi ko alam. Iyak Tama ako ba? kasi kitang-kita talaga sa kanya kung gaano siya ka-proud sa achievements namin. Nakakatuwa rin na doon pa talaga kami parang binigyan ng award sa harap ng masa. So, sa first saya talaga. Yeah, memorable. Finally, after ilang years ng hard work, narinig na kami, nakikita na kami, we are seen and heard. Talagang super grateful ako na unti-unti nakikilala na yung BINI and hopefully globally talaga. Day 9. We had a music camp 2 years ago. We invited the Beanie Girls, but dalawa lang 2022. available. Maloy and Colette. Powerhouses. In-interview sila ng mga songwriters from the US, ng mga producers. Talaga? And then, nabigay na ideas yung mga girls. Then, ginawa nila yung ano, di ba? Cherry on top doon sa music camp. Yeah. Ah, okay. So that started the push natin for globalization. Ah, sobrang aga pala, no? 2022 po pala yan, no?
Sinulat yung cherry on top, kami. pati yung Kada song na nire-release, kinakabahan kami. Zero Tapos, Pressure, ano, Out of My Head. Tatanggapin ba nila tong Ganda nung Out of My Head, grabe nakakatawa. Yung isip kasi ng mga Pinoy, even me before, kapag full English, hindi mo na siya kino-consider na OPM, na hindi ganun eh, di ba? Oo nga, obvious naman eh, original Filipino music. Ang gumawa Pilipino dapat. Comment na bakit full English bigla ang Bini, ang bilis naman nila mag-transition, wala ngang cherry dito sa Pinas eh. Yung talaga? mga ganong comments. We went to the Wish Bus nga. And then nakita namin apat lang yung blooms. Hindi na ako magsalita kasi I don't want to bring the energy down. Mic check, mic 1, 2. Biglang sabi yung isang Wish Bus staff, "Hi, a lot of fans are waiting for you guys." Sabi ko, akala ko yun na yun. Ah, ito yun, no? Hinapanood ko sa YouTube. Yung grabe bumirit si Maloy. Siguro mas madami pang tao kaysa sa first Wish Bus namin no Philippines, which was amazing. Makikita namin yung streams na umaangat, talagang natatarget namin yung ibang blooms sa ibang bansa. Last nun, 24 hours yung cherry on top, tapos sinyan, sabi namin girls, grabe girls, inaabangan na talaga tayo ngayon. Morning. Steezy? Ano yung Steezy na yun? Studio? Dance Studio? Ah, okay. Moving siya. So, mas madali lang. I will teach the second 8, sino yung ka-pair niya. Para breakdown wise. Parehas Sino yung mga equal. ano? Coach, okay lang sa akin si Maloy, no? Ako na lang sasayo. Ikaw na lang sa inyo magturo. Ikaw mag-explain and I will dance. Pero in English. In English. Historically kasi, yung kinreate natin yung Bini is hindi pa kami sure kung ano talaga yung music nila. The first two albums, EPs, no? The first, especially the first EP. Ano yung EP? Yung album na yun is a sampler of different sounds na pwedeng gawin ng Bini. Golden Arrow talaga favorite ko dyan. Was okay, may nakagusto sa kanila. The second one, which is Kalaarawan. nagko-try na kami ng slightly, Asian pop songs. Feel good. Side to side, okay. Late kayong dalawang magkakaroon. Nagsisi tayo. Steezy, grabe. Pinapanood ko lang Girls. to. Oh my God. Thank you, Lord. Was it good? This one's better. Next day. Yung third, ang pinig namin dapat ma-revolutionize nila yung OPM through Bini. That's why we created Pantropico. Pantropico is so important because without Pantropico, where is Bini? Oh, grabe yung Pantropico na yan. Kasi sobrang hindi namin in-expect. Pantropico talaga is what placed us on the map. You got it. I think that's it. I'm fine. That's where Sheena's iconic dance chorus happened. Everything started there for me. Sino tong lalaki na to? My partner and I, we're watch you grow on Instagram. Not just because of the following, but everything that you're producing, your vocals, all your music. All of my friends went to KCON. And they were like, oh my God, this girl group Bini was so good. I was like, yeah, give me a second. Ay, ang ganda ng picture na yun ni Joanno. Sound ng Bini is the sound. Kailangan ko hanapin yun later. of Anong oras to? We've Thursday. been observing kung ano yung trend na magka-catch up na style ng music na magiging perfect for Bini, na i-carry nila na sound. Bubblegum na pop. talagang maglalagay sa kanila sa global map as Bini. Sa experience Grabe. namin sa music industry, From following your footprints in the sand to walking with you on this island. My presence is a present. Talking French, I keep you guessing.
Alam mo na once kasi sinayaw na yan ng foreigners or ng iba-ibang bansa, alam mo na, ready na tong group na to go international. Kailan to? October 2024? Nung tumawag yung Billboard Philippines na awardan ang BINI and SB19 sa Seoul, Korea, talagang, ito na, nagsastart na talaga yung Philippine music focus pala. wave. Invasion sa Asian music, diba? So, I think that's the first step. Nanalo sila sa MTV Europe and then they won sa Breaktudo Award sa Brazil sa tulong ng Blooms yun, kaya sila na-recognize doon. We're done, guys! Sobrang saya. Ang dami kong natutunan. I swear. Talaga nga. Tagalog ko nga, joke. We have Filipinos right here. Pilipino yan. Maloy certified. Siyempre sa sobrang busy ng Bini, minsan na-announce yung mga awards namin. Habang nasa ganap kami, sinasabi sa amin. So kami naman, nagugulat po kami. Pero siyempre sobrang grateful, as in. Kasi parang dun mo rin makikita na yung hard work natin, it pays off. Sino to? Si Regina Song ba yun? Sa social media, na grabe yung busy ng Blooms. Pag ganyan, may mga potohan. Siyempre kami, parang nagkakagilty rin minsan na lang, busy-busy natin. Hindi man lang natin. Ay, naalala ko yung video na yan. Grabe yung support Yung nila, left or right. Kahit na di nila tayo nakikita, di ba? Every time may awards kami, lagi kong naisip yung Dugyot era namin. Dugyot Yung mga era. naka-question Oh my God! Gumawa pa ba tayo? Yung mga ganun po. Kasi, wala, hindi na in-expect na kaya pala, pwede pala. Dugyot era. Grabe naman. We got to meet the American producers in person for the first time. Cause you know I'm running it. Good, just two more. Really good. I heard you like confidence. Uh-oh, who's the next victim? Miss Sheena! Next time, could you try to at least make it hard on us a little bit? Okay. Try not to make it so easy on us. Itong third time na namin na mag-record with AMI. Multiple Ito yun, no? Hintuin yung ano. warm up yung voices namin. Tapos hanggang sa makuha nila yung part na pinaka-perfect sa takes namin. Na-creating the master. Record sa ibang bansa. Yes, it's a very different vibe. Nakasama po namin sa recording po nun, si Greg. Isa siya sa gumawa ng Cherry on Top na nakasama namin ni Maloy sa Davao. After ng Cherry on Top, nagbigay sila ng isa pang song, itong Out of Blink my head. Twice. Blink Twice. Hindi na kami umabot? Hindi, meron pa po. Abot pa? Hey guys, dito yung mga boss. Grabe, nagre-record kami. Tapos, surprise! They're here! Because they're gonna watch us record. Pero si Ate Colette na lang yung huling magre-record. Kinabahan tuloy ako. Ako, from the top, uulit lahat. Kalimutan ko na dito pala sila sa Ngayon lang ako kinabahan sa recording. He's not even thinking about me. Galing, no? I'm good? You're great. Yes. She was like, headphones off. Thank you, Lord. Hallelujah. Ah! Next time, make it a little harder on us, would you? I just have to say that you girls, seriously, are one of the easiest vocal sessions I've ever done. Wow, big award. Heavy-duty vocal sessions. Oo, laking award yan, no? Ibig sabihin, tama yung mga nota nila. Yung tono, yung ano. Alam nila yung tamang emotion, ganun. A different kind of passion for what they do, but there's also that element of the Filipino kindness. It shines through. I think that's what makes them special. I think the success of BINI should be based not on the need to have a diverse representation, but really because their talent is unique and their talent is amazing. Not because of their ethnicity or nationality. Let them shine because of how great they are, and let them shine because of who they are. Sino to? Agnes mo? We were
were all intimidated at first kasi knowing she's a very, very big artist in Indonesia and everywhere else. Indonesian siya, bakit hindi siya mukhang Indonesian? Very humble, down to earth. She was giving us advice. Na-intrigue ako, check nga natin. Nakita ko siya dun sa labas, nakaupo siya nung time na yun. Buti na lang, nakangiti naman ako nung lumabas ako. Later Not na even lang. about like the most, being the most talented, but I think it's Grabe yung accent niya, no? student. That means listen to, your team, but also at the same time, stand your ground. Very ate po. Very ate nung na-meet namin siya. Sobrang tagal niya na po pala sa industry. So, binibigyan niya kami ng mga advice na paano tumatagal sa ganun. And parang hindi nawawala yung passion niya talaga sa pag-perform. This is definitely the most important. Get rid of toxic people. Mm. So sabi niya, good attitude. So marami siyang tinuro po sa amin kung paano mag-handle ng Ng mga bashers. bashers, yung mga tao sa public na hindi po. Ako, basher ni Stacy. Going to say no. Na parang hindi sa lahat ng bagay kailangan mag-yes ka. Parang dapat may dignity ka. May paninindigan ka sa sarili mo na kung hindi mo to gusto, hindi mo siya gusto. Maliban sa music, Gusto kita, maganda charing. yung personality niya. Kasi nag-station ng Oh, ganun. good. You should make mistakes to learn from them and be better as an artist. Fail fast. Learn fast. Thank you sa kanya kasi marami po kami Agnes mo. natutunan lalo when it comes to I-google ko yun yun nga, later. reaching global audiences. Parang walang nangyari guys. Nauwi na sila or something? Priority si Care Bear? Kasi tatry mo pagkasya yung lahat. Kasi dito lang ang mapapasabayan mo. Girls, 11 a.m. check out, pull out ha? Mama Joseph, ready po kami. Babae po kami sa lobby. Okay. Wala akong masyadong dami. Galing mo ah. Hindi ako nag-overpack eh. Proud ako. Bye everyone. Good night. Rest well. Ganda ng montage na yan, ah. Canada. Okay. Kailan to? So, ang last na naalala ko is August 2024. Yung Billboard. Ngayon, anong date na naman to? Vancouver. Actually, hindi ko in-expect Canada po kasi I thought that we would have a tour in US. Pero it's nice. We got to go to 4 different cities. Pero parang ang gulo ng timeline. Naliligaw ako. Ang mahirap lang sa Canada tour namin, kami-kami lang po kasi wala kaming malaking team katulad ng NFT natin na nandun lahat. So, after NFT to, before Grand Biniverse, It's our concert day today. Wakas, Filipino food! Dito sa Wait nga. Canada, Coach Mickey, Yan yung problema if you go abroad and you have only on the day. Sometimes it's lost in translation. Mami Jo, Ate Ikes. So parang nahihirapan kami lalo Agnes mo na muna backstage tayo, Agnes ng concert. Wala talagang tumutulong po sa amin. So, nung time na yun, rehearsal lang ulit. Walang katapusang rehearsal talaga kasi kailangan talaga namin sanayin yung sarili namin sa iba't ibang stage. So, syempre, bagong stage ulit yun. okay. Sabay siya nung... Girls, help each other sa backstage, ha? 1, 2, Beanie Alright, cool. On 3 On 3 Talent is important in anything you're doing, but it shows skill will always outdo talent. Because if you're talented, sometimes you get lazy, complacent. But if you're skilled, you know you worked hard for it and you keep on learning. What we did with Beanie was talent and skill. Oh, grabe. Ganda ng montage na to, grabe. Wow, we're able to actually fill that much people, like that amount of people in a different country. Galing nung nag wow ng ano, moment namin ng editor. Kasi the fact Galing na ng nasold out editor. namin yung 4 na cities.
So this was around August of 2024. Iba't ibang states lahat yun. Pinaramdam talaga nila yung warmth and yung love. Marami pa kaming kailangan matutunan para talaga ma-reach talaga yung level Grabe yung ng venue, no? excellence ng international Wala scene. talagang laban sa Araneta yung ano, mga venue na yan. Yung foundation natin, which is yung Pinoy. If kakapit lang talaga sila sa talento namin, Bini, if bibigyan lang talaga nila kami ng lakas ng loob na nandito kami, nakasalalay kami sa inyo, kakayanin talaga namin. Eh, uwi na. So this is around September, I think. Check natin yung schedule, ah. Yung man lang sila naglagay ng date, grabe. Bata yung mga pupunta. Music is language and it will help you to get closer to your culture or understand even other cultures. To show them the culture, especially this generation's culture, and to tell it through songs. Personally, I think it was a big stepping stone what we did here, but I think we're still very far. So we're like, hala, if na-sold out natin, maybe we can also sold out the Araneta. Yan na. That's where I come in, no? Yeah! Akala namin ilang concert lang kami this year. Yung NFT. Tapos may pa-announcement na mag-Grand Universe pala kami sa Araneta. Ah, talaga, di nila alam. Kulang pa pala yung 2 days. Need pa ng pangatlong araw. So kahit nakakapagod, go push. Kasi nga naawa rin kami sa mga blooms na hindi makakapunta. Kasi gusto rin namin maraming blooms makanood ng Grand. Pucha, buti na lang talaga nanood ako niyan, no? Yan, November 1 yan. November 1 ko napanood. We have Joanna, we have Maloy, we have Mika, and we have Colette. Of course, girls, first of all, congratulations. Nung time na yun, hindi na ako okay. May mga letters po kasi doon na binibigay yung mga blooms ko. Tapos yung napunta sa akin, parang... Passer ng Bisaya. Your music saved me, parang Ah, okay. ganun. Tapos, Iyak siya. ang nagiging Naiyak dahilan siya, ng okay. pag- Akala ko negative. Kasi sabi niya hindi siya okay, di ba? So akala ko negative. maging masaya ako, parang nawawala yung anxiety namin dahil sobrang funny nyo, ganyan, nagiging true, sobrang authentic nyo. Parang yun yung tumatak sa isip ko na nakakatulong ako sa ibang tao pero walang tao na tumutulong sa akin. Paano mawala yung anxiety, paano mawala yung ganitong bagay na nafe-feel ko. At GPT lang yan, bro. Daldalin mo sa chat Kasi GPT. iba, syempre, ibang members pa pag uwi nila sa bahay. Ako nandun naman, family nila or kahit sino naman kasama. Wala ba siyang pamilya? Kasi may kasama sila. Pero, sino bang walang kasama? Ako. Talaga? Wala akong kasama lagi pag umuwi. So, mas gusto ko, nasa labas ako, mas gusto ko nagtitraining kahit nakakapagod. At least, may kasama ako. So, nung time na yun na screening, Malungkot siya or something. hindi po ako makatingin sa mga tao. Hindi ko alam pag nakakakita ako ng mga daming tao nagpapanik na talaga ako. Ah, talaga? May ganyan pala siyang ano, no? Makaupo na ako sa upuan. Kasi siyang social anxiety. Ako wala akong ganyan. Joke lang. Hagod So, po talaga. Like, hindi niya ang galing na may ganun palang background si Colette, no? Okay, may mali na talaga. Talaga? Sinecheck ako ng mga ate ko. Sa family na, hindi talaga ako nagkukwento. Ang term pa nila dati. Nung ano, Isakol. nang nangyayari kay Colette ko, ano nangyayari daw kay Aya. So, parang nagpapanik na din yung family ko. Sabi ng ate ko, sige mag-leave na lang muna ako. So, lumipad po siya dito. So, sobrang nakakapagod nung month na yun. Parang Ganyan pala si Colette, isa no? kaming rest day na. Sige, mag-Bible study tayo. So, nag-Bible study kami ang host namin si Aya. And that's when she shared na nagka-anxiety si Colette. And then I did like tell her some things and what I went through then, yung mga na-feel ko, how I overcame it. It happens to a lot of people, more than you think. And hindi nila pinapakita. Nasad ako Oo kasi nga, no? yun pala na-experience niya. Ako rin, di ko rin alam. Akala ko nga si Colette ang pinaka-stable sa kanila kasi parang wala siyang reaction lagi. Nag-risk na lang po ako noon. Sige, ikwento ko na lang to. Kaming Bini, hinayaan niya kaming mag-cross sa line na yun.
and yakapin siya ng buong buo. And narinig namin talaga yung mga kwento na hindi namin mo inaasahan. nakakwento sa isa't isa. It's nice to know na we all came together to just focus on making a connection with God and making a connection with everyone else in the Kailan nangyari Lalo to? na tong era na to ng Bini na biglang ang bilis ng mga nangyari, yung pressure, yung changes. Kaya ayun, minsan di naman maiiwasan na makakaisip ka ng mga ganung bagay po. Aside sa support system, and which I think is very essential, important din, especially for us girls na sobrang babad din with work, ang daming nangyayari sa buhay namin with Bini Life, is that we always have someone professionally na Wait nga. makaka-look after sa amin, in which grateful kami. Important din, especially for us girls na sobrang babad din with work, ang daming nangyayari sa buhay namin with Bini Life, is that we always have someone professionally na makaka-look after sa amin, in which grateful kami kasi meron kaming one core. 6 years na kami nag-celebrate. 6 Christmas together. Yeah. Talaga. Creating a Christmases. group, honestly, I believe, is very easy. 24, Anyone can create a group. But to 23, sustain a group, it 21, has not just to do with 20, talent, 19. but it has to do with understanding and working with each other and loving each other during the bad times and the O good. para mag-asawa silang lahat, ganun yung ano. Ganun dapat yung mindset. Ayan na, grabe. For memory ko. Oh my God. Nagawa ba yung ano, yung sa DJ booth? Biniling ko kay Jepe. Pero meron siya. Ikaw, Saan ka? where? The Grand Beaniverse is basically a spin-off of the Beaniverse, which was the first Anong concept spin-off? Sobrang ganda niya kumpara sa and the NFT. Beaniverse is introducing to them what is Beanie. For us, Grand Beaniverse was a party. But the party is not anymore Beanie, is you are part of the Grand Beaniverse. So it's more an experience and an Grabe, exchange no? between Beanie and the people that are watching the blooms and the people that are falling in Oh love shit, to the nalobat song. yung headphone ko. To Wait us, lang. it was Switch lang tayo. Switching audio. Check, check. a big party where they're in the middle and everyone will join. From NFT and abroad, going to KCON, going to the performances in ASAP, going through Canada, pagbalik, you see that there was again a maturity. Sharing whatever they learned there, homecoming siya talaga eh. Mataas yung stress at that level kasi maganda yung naging concert natin sa NFT. People will always expect a better show. Oo, grabe. Are you complete? Okay, wag na ako. Well, sino ba ako to judge? Di naman ako nakapunta ng NFT. Proud ko lang siya sa video. Parang ang bilis nga po ng pangyayari sa Grand Beaniverse kasi ilang beses lang po namin na-run yung buong concert. Papanik ako. Ilang beses? Grabe, no? Andito yung Bini ngayon. Every time na napapagod ako, like, pagod talaga, like bugbog. Inisip ko nga na ito yung pinangarap namin. Ano ba mas pipiliin ko na bubugbog sa pagod or walang ganap? Walang hinga-hinga. Sorry. Kung noon nga, di ba, nalampasan ko naman. Ngayon pa ba? Parang Oo nga. nakapag-focus na lang kami mga months prior or weeks prior. Yun yung pinaka-challenging. Time talaga. Time. Mas magaan tong Grand Beaniverse compared the last time. And yung sa NFT kasi, yun yung first time namin. So parang ginagage pa, nangangapa pa. Relax. Parang nagkaka-rest days na kami. Pag-usapan namin na we need this, we need that, for the time schedule, magka-hard stop na. Mas magaan tong Grand Beaniverse compared the last time. Grabe, ang And ganda yung pala sa ng NFT bulaklak, kasi, yun yung first time namin. So parang ginagage pa, nangangapa pa. Naalala ko yan. Ang daming tao. Relax. Ano nakita niya? Parang nagkaka-rest days na kami. Okay. Ginagaya niya yung mga fan. That, for Standing. the time schedule, magka-hard stop na. So, that really helped a lot
And kitang-kita naman. So, more rest days. Healthy pa rin ang Beanies. Mas nag-enjoy kami ngayon sa Grand Beaniverse. Wala kami masyadong inaalala na mabubuo niya ba yung day 1 lang kasi masama ang pakiramdam. Trained na yung katawan nila at O, yung sanay na sila. mental preparedness nila to do Araneta, and they felt more confident na kaya nilang magbigay ng isang napakagandang performance. Diyos ka. Sinasanay nila yung sarili nila. That was the Grand Beaniverse. And it had to be grand. Oh, grand talaga. Guys, parang rights Grabe. to. Tapos may Fear of Heights si Gwen. Kami pa nagsama. For memory to, bro. Grand Beaniverse. Who would want to perform on a 360 stage, 8-member girl group with 26 besties? Kami lang naman. Ako naman, malaki tiwala ko po kay Derek Loren. Pag sinabi ni Derek Loren, malakas tiwala ko magagawa namin. Ready? Upstage. Ano yung nanana. It was a discomfort. No one was at their comfort zone. Being in that place, we had to learn to adapt and figure things out. Grabe, no? How we'll make it work. Ang laki pala ng preparations talaga dyan, no? Only on Tekra. Doon lang na namin na buo lahat. Grabe, Dati bro. kasi magaling talaga siya magtago ng problems niya. So, sino pa Stacy? yung masaya? Yun talaga yung mahirap mabasa Sino? kung may problema or wala. Nagsabi siya nun sa Ako, GC nag-LQ kami namin na niyan. parang The joke lang. okay yung dad niya. Kami Ay, yung dad niya pala yan. nagtanong Okay. po. Hindi kami agad nagtanong kami sa Alala ko papa na yan. mo. Sorry, Kasi sorry. parang pambigyan siya ng space ilang days before nung magkasama pa sila ni Ate Maloy kasi medyo galing kami sa undas break nun eh. 2 weeks before Grand Beaniverse, napansin Confine nga yung ni papa. mama na parang, yung papa mo namamayat na ganyan. Sabi ko, pa-check up nyo na po. Tapos nalaman namin na may enlargement of heart siya. Okay siya. Nakita ko pa yung test niya. Okay siya sa lahat, except sa heart niya talaga may enlargement. So, kailangan talaga siyang alagaan. Hindi pa kami nakapag-rehearse ng lahat. So, feeling ko 3 a.m. kami ngayon. Talaga, 3 a.m. Grabe, no? Walang tulog. Nag-chat yung kapatid ko na, si Papa na stroke, ganyan, dinala sa ospital, hindi ako nakasama kasi may pasok ako, ganyan. So ako, nagulat ako, nasa work ako noon eh, nakalimutan ko na nung work ko, pero nasa gitna ako ng work, kaya hindi ako nakapag-function ng maayos. Chinat na namin siya, ano nangyari, tapos gusto niya mag-training pa siya. Louder! One more time, let's go! Ang lakas ng boses niya. Pwede po pasabihan. Yung message na na-receive nung kapatid ko, voice message lang siya. Sabi niya, saan si mama? Hindi ako makagalaw, ganyan. Yun nga, stroke siya. Ilang araw talaga akong iyak ng iyak talaga kasi, di ba yung frustrations ko last time na uuwi ako nang walang sumasalubong sa akin, ganyan. Tapos malalaman ko pa, nagkasakit si Papa. Siyempre, like, a parent of ours would have a sickness or may problema, it affects all of us. Kasi parang feeling namin, nanay at tatay na rin namin sila or something like that. Nag-worry kami kay Ate Maloy kasi nga, hindi talaga madali, lalo na pag family. Yun pa yung kabila ng training, nung pagod, yung pa iniisip ko na, nagtatraining ako for what? Kulang sila, ganun. Nagulat kami na nasa condo lang siya, tapos sabi niya hindi raw siya uuwi. Tapos sabi namin, bakit? Kailangan mo umuwi para at least panatag ka na nandun ka sa tabi ng papa mo, 'di ba? Ayaw niya po talaga kahit anong pilit namin kasi gusto niya ma-distract yung sarili niya na mag-isip and nahihiya siya sa amin kasi malapit na yung concert. Hirap ng yan, no? Dilema. Mas pinili niya magstay sa training kasi pag may na-miss kang isang araw lang ng training for Grand Beaniverse, sobrang dahil mong mamimiss kaming girls, naawa kami kasi parang shucks, baka ma-distract si Ate Maloy kasi nga yung nangyari sa papa niya, ganyan, hindi niya ako ano unahin niya,
mas okay siya and mas gusto niya Ate Maloy na may kasama kesa mag-isa niya. So, okay. Nag-get sabi sa Ate Maloy, okay. Umuwi rin ako dito parang isang gabi lang. Sa ospital na siya. Sobrang payat niya. Sobrang kulit niya. Parang hindi siya yung papa na sanay ako. Ganon. Sabi nung doktor na yung brain niya parang may dugo sa brain niya. So, nung nagkaroon ng opportunity na pwede umuwi, doon ako umuwi. As in spend ko lang yung time ko noon with papa. Si Maloy nakita kong sobrang kaya niya i-handle na niya yung sarili niya talaga. Sobrang professional niya sa kahit anong bagay. We're proud of you, Ate Maloy, and we're so glad na you pushed through it, and it definitely hasn't been easy. And we know how much family means to you pa naman. I hope your dad gets well. Yeah. Walang backstory yun, no? Yung mga post lang niya nakita ko. Ayun, naiyak tuloy ako. Iniisip ko yung parang time na pumipila ako sa parking ng Araneta. Kasama ko yung mga libo-libong nangangarap din. Pare-pareho kami ng pangarap, yun na yung makuha. Sabi daw ni Mami na parang naalala niya, wala, nandun lang daw kami sa gilid doon, nakaupo lang kami, na parang hindi namin alam kung anong gagawin namin. Tapos tinitingnan namin yung mga sumasayaw, mga nag-audition. Sumingit yan si Stacy sa harap ko eh. Kung hindi ako siningitan niyan, ako sana member ng Beanie niya. Joke lang. Having Beanie's first ever Okay, na. concert sa It's Araneta, showtime. parang grabe lang talaga si Lord. Talagang inalign niya yung stars for Beanie. Oh, grabe ba? Trainees pa lang kami po. Pina-photoshop lang talaga namin yung Beanie nilagay namin sa stage. Tapos ginawa namin yung wallpaper ng ilang months. So ngayon po na nakikita na namin talaga na nangyayari siya. Grabe impact ng Grand Beaniverse sa amin. Kasi hindi namin alam na mangyayari yun ngayong taon. Joanna says it all the time. Araneta! Araneta! Because every artist here in OPM history, they always talk about Araneta. Wait lang. Speaking of Araneta, for me yan ang best venue. Iba yung maganda yung acoustics niya sa lahat ng locations, no. And hindi siya nakakalula kasi sa MOA nakakalula siya. Parang mahuhulog ka, ganun yung feeling. So Araneta maganda yung slope, no. And mas maganda rin yung acoustics niya compared sa Philippine Arena. So ayun, Araneta best venue. Yun lang masasabi ko. Good, ayan na. Oh my God. Oh my God. Let me hear you say B-I-N-I-B-B. Everybody B-I-N-I-B-B. Louder. B-I-N-I-B-B. One more time. B-I-N-I-B-B. With all the light sticks, parang wow, ang ganda tignan. Papaligiran sila ng mga bituin sa buong paligid. It was quite an achievement. Ang duo nila. If you're there and you can even be closer, it gives them a different feeling na you're reaching out to them and you're even closer to them. Kasi I've realized, and I'm keep on telling that girls, every time if you perform, one smile of you means the world to everyone. Pinaiyak si Muli kasi makita yung tatay niya. Anong time na nung karera.
Di ba nasa, nasa cart? Yung nakita yung tatay mo. Nung time na yun, tumayo siya sa gilid ng stairs. Doon ako sobrang umiyak kasi hindi ko alam na matotood siya. Wala, sobrang ako natuwa kasi kahit na may nararamdaman siya, pumunta pa rin siya. Ano yan? Mga gamot. Maraming lumabas sa TikTok at maraming lumabas sa social media platforms na how Beanie, the girls, and the music of Beanie has affected a lot of people during their most challenging times. Ito yata may It cancer. became na I didn't know what I was fighting for. I didn't know what ito nga, life oo nga siya I was nga yun. fighting for. But because of Beanie and then the song career, I was reminded na maybe it's not too late to try for my dreams again. Maybe, I can still try again. Maybe life is still worth living. Tapos nung nasa taas, nakita ko yung mga tao punong-puno. Sobrang ganda. Parang siguro mas maganda yung fan dito. Si Mami nanonood, ganun. Kasi nga, never nga niya naabutan mag-Beanie. Like, at all. Grabe, isa pa to. This. Wala siyang naabutan na Beanie Sheena. Yun yung pangarap niya. Tapos super K-pop fan si Mami. So, if naabutan niya ako, sobrang proud siguro nun. Tapos feeling ko, if andito pa siya, buong 3 days nanood yun. Sobrang ganda, naiyak ako. Siguro kung di maganda yung concert, di ako maiiyak. Parang, okay lang, Mami, mabis mo to. Hindi mo kalanda eh. Maganda. Oh my God. Oo, grabe. Hindi lang kayo performers, you are a source of inspiration. That's enough reason for you to give your 100% performing on stage. And to be Beanie, you have to be involved. You have to share your opinion and your heart. Is it a heartbreak? Is it pain or whatever? This all matters to become an artist eh. So now I see them more na, nagmamature sila. Their voice is now very important to everyone. Through the music of Beanie right now, na-encapsulate natin yung pop culture of today. Ito yung sinayawan ko. Ito yung kinanta namin sa graduation. Yung ganong memories na yun, forever na yun eh. The Beanie Girls are very, very good women. Their advocacies are noble. And they incorporate that in their music. From self-love to mental health. And when they believe in something, they really, really stand by that. Oh my God, really grabe. represents the unlimited potential for Filipino talent to shine. I'd like to think Beanie opened the doors for many, many other Filipino artists to be recognized globally. Ganda ng song Making choice nila. music, it should touch the hearts of the Filipinos. Yun ang very important for us. Grabe, sobrang cinematic, ang galing. What they did right now, seeing their hard work and discipline and talent where it goes, where it can lead, I think that's the legacy that they're doing already now for the next generation. That will last forever. Because I think that's the change that we needed. As they carry the banner of the Philippines going to international arena, kasamahan pa rin sila ng mga blooms patungo doon. Nothing is impossible. We can dream big and we can really aspire to be bigger than what we thought we could just do it. Ang ganda. Philippine Arena na. Where Beanie goes infinity. Wala hanggang dulo, no? Infinity. Ang naalala ko yung nagsisimula pa lang kami. Tapos nung first time namin ginawa to, tapos ang dudugit pa namin. Nung gumagawa na kami ng hand sign, parang doon na namin nakifeel na, okay, papunta na tayo doon. Like, magde-debut na kasi ang tagal-tagal ng training eh. Kahit repetitive siya na pa ganun, pero ano niyo po yun, as a group. 8 pala ibig sabihin nun. Nangarap, sabay-sabay kaming na-achieve unti-unti yung dreams namin. Iba-iba man kami ng pinanggalingan. Ano? Pero 8 pala yun, nagtakan Diyos ko. po kami dyan sa path na yan. We went through a lot. Kala ko kung ano. together. Yun pala yung At the infinity, same time, no? we're still growing, continuously growing. We are never stagnant for a long time. We are always willing to get to know each other more and willing to connect with each other more. Hindi lang good eh.
Pati yung mga bad Grabe. times na nandyan sila sa paligid. Syempre may sa kanya-kanya din silang mga struggles. Pero alam ko talaga na may matatakbuhan ako and I'm so grateful talaga. Matagal pa yung Beanie and I know na sobrang dami pa naming ma-achieve. Gaya nga sabi ko, I'm excited to grow old with them. Tapos di ba ang goal Ako rin. namin sabay-sabay Isama niyo na ako. anak. Parang nakatatak na siya. Parang siyang tattoo. It has been my life. Kumbaga, part na siya sa dugo ko. Who I am, who I will be, it's because I was a Beanie that made me who I will be. Kasi yung love namin sa isa't isa, walang katapusan. Infinity. Forever namin iti-treasure yung memories namin, yung moments namin together, yung mga pinagsamahan namin, yung hirap, yung tawa, yung luha. Forever namin yung iti-treasure. Sobrang mahal na mahal ko to. It pala ibig sabihin. No? Wala hanggang dulo. Yun yung pinangahawakan namin na walang bibitaw. Kasi madaya pa tayo na-inspire. And mahaba pa yung pagsasamahan namin as a group. May encore. Ay, nanana. Grabe, Okay. our leader is booked and busy. Grabe, Kadami ano? ng ginagawa niya. Though Nana. lahat naman ng ginagawa niya, hindi pilit. Lahat ng yun, kusa niya. Gusto niyang gawin. Kulang yung 24 hours sa sarili niya para gawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Nakaka-proud na kinakaya niya, na na-handle niya kami, mga kapatid niya, na mas matanda pa sa kanya. Totoo ba? Oo, okay naman nila. Pagiging leader, marunong kang sumunod din sa members mo. Marunong kang makinig. Ate Aya focused on herself a lot more. She really tried to build herself up from that. She has found her happiness and what she wants to do. Kapag wala si Ate Aya, parang hindi rin kumpleto yung araw namin kasi parang wala kaming tinatawanan kasi very naturally funny din siya. Pinaka-funny si Sheena. My dad's words, parang nilaro ko. Ah, Kasi nag-good break ako kasi parang nag-enjoy lang ako. Sobrang funny ni Sheena. Di ko makalimutan yung ginawa niya sa Beanie Kaya versus parang ako pag may nakikita episode akong mga tweet na anger, gusto kong replyin lahat na, uy, tanggalin nyo nga yung image na yun kay Ate Colette kasi sobrang nag-iba talaga siya ngayon. Sabi niya, sila lang naman kasi nagsabing anger ako, tapos ngayon magagalit sila sa akin. She is joy, sadness, even anxiety. It turns out na she's just like everyone. She's human. She experiences all those emotions. Sobra ako nag-enjoy sa Grand Beanieverse talaga. Ang goal ko talaga, ngumiti lang ako na ngumiti. Ako rin, grabe. Basta ako rin, grabe. Iba rin yung growth. Boo, Stacy! De, joke lang. niya this year. Nahanap niya yung perfect for her in general. Nakita ko rin naman na talagang pinaglalaban niya yung confidence niya and once na makuha niya yung confidence niya, wala na. Slay talaga. She's able to show her natural self. Uy, rambutan ear ni Mika. Kay Gwen, yung nakikita kong growth niya na tinatry niya na yung mga bagay na kahit takot siya, okay, pin-face niya talaga yung ano niya, yung mga fears niya. Gwenny is also one of my babies, kahit mas matanda siya sa akin. Tahimik siya sa mata niyo, pero pag kaming dalawa ni Gwenny, grabe rin yung mag-ratatatat. Oh, si Gwen, this Grand Beanieverse, A-line siya. Oh, maganda yung performance Complete nila, talaga. Mika. As in, lahat ko sila napapunta. Maganda yung performance Kumbaga, extra performance ano nila, ka, Mika. inspired ka pag gano'n. Ay, nandito yung pamilya ko. Sa Ate Maloy ngayon, seeing her na she's okay and she's fighting, nakakatuwa and nakakatanggal ng bigat sa puso na kinakaya niya to. Ina-admire ko kung gaano po siya kagaling sa mga arts niya, yung style niya, and kung paano po siya mag-isip. Very matalino po. Super grateful talaga ako na I'm emotionally stable, mentally stable ako ngayon. Kahit na yun nga, may nangyari sa papa ko, ganyan. Ay mo, pumatit, iyak ako! Talaga may ganun palang story yun, no? Sheena Parang po. wala lang talaga akong naramdaman na ganun. Nakikinig pa rin siya Nung sa comedy mga version, acting niya. yung comedy skit nila ni Vice Ganda. Yung batang yun, mas nagiging maliksi siya. Mas nagiging makulit din. As in, hindi ko na alam kung bakit ganun. Sabi nila pag tumatanda, di ba parang mas nawawala pa ng energy. Pero sa Oo, kanya, eh. baliktad. Kahit gusto niyang maging masaya, and gusto niya kaming maging masaya. Sobrang funny ni Sheena, grabe. To open up the sadness to us. I grew up. I'm 20. Wala nang teen sa Beanie kasi ngayon yung sinasabi namin girls. Ay, ano, pag wala 19. nang teen sa atin, pag 20 na si Sheena, tumatanda talaga tayo. So yun yung nag-change sa Paano akin. pa ako? Gusto kong mag-improve pa sa dancing. Like, sobrang lupit. Ganun.
si Mika, kasi most people know her na nonchalant. Pero pag yan din, OA din yan. Sobra. Napapansin ko sa kanya pala her growth kasi parang unti-unti siya nagsishare sa amin. Kita ko kay Mix na mas nag-enjoy and mas naging vocal siya. Yung love niya for Beanie. Hindi ko alam kasi Marunong hindi naman magtagalog. sa yan. Pero ngayon, sinasabi niya na highlights ng buhay niya yung Beanie, gano'n. Ay, si Mika! Fate. Corny. Fate brought us all together and how everything is happening. Pero matagal pa to, for sure matagal pa to. It's a big accomplishment not to be known in the Philippines, but to be known worldwide. That's another story, and that's another story that we will tell next chapter. Meron pa. Chapter 4 pa pala to. This is Beanie Joanna. Tuthi, Oh my God. thank you po. Bye! Tapos na ba? Hi guys, I'm Mika. 2-3, thank you po. Ano po sinabi ng ibang girls? Hi, I'm Beanie Stacy. 2-3, thank you po. Dito po. Hi guys, I'm Beanie Gwen. 2-3, thank you po. Last, Ay, wala ka. Hi everyone, I'm Maloy from Beanie. 2-3, thank you po. I'm Beanie Colette. 2-3, thank you po. Hi, I'm Beanie Sheena. 2-3, thank you po. Wala, sino bias mo? Hi, I'm Beanie Aya. 2-3, thank you po. Ang ganda. Ang ganda. Grabe. Di na naman ako makakatulog nito. Ang ganda. Sobrang cinematic nung ano, yung opening nung Grand Universe. Meron pa silang ano, tawag dito. Yung flatline sound. Ganda. Ang ganda ng flatline sound nila. Oh my God, grabe yun ah. So may chapter 4 pa no kapag naka world domination na sila most likely. Ganda. Ganda ng documentary na to. I think mas okay to kaysa sa part 1. I like this better than the first one, no? Than Born to Win. So for me, this is the best. Second is Born to Win. And third is yung episode 2. Ano ba title nun? Here With You. Skip tayo ng konti. Baka merong something, mga teaser. Baka Marvel movie siya or something. Ganda. Tapos na. My God, tapos na siya. Oo ba? Tapos na nga, 1:22:48. Wala na din siya gumagalaw, so tapos na. Bye-bye. Ganda, grabe.